ko muna dyan sa sa may New Baliwagan o Old Baliwagan Negosyor sa may Negros Occidental, sa may San Enrique Negros Occidental, sa aking mga kamag-anak dyan, sa aking asawa, sa pamangkin ko dyan, mga pamangkin dyan. Ingat-ingat po tayong lahat dyan. Ayan ako. First time ko to natusukan ng karayom na ganito. Ayan siya. First time ko to kasi nahihilo talaga ako kasi di ko alam kung ano nangyari. Kanina parang lahat na tinitin ko, lahat umiikot. Dito ako sa sa emergency. Tinurukan nga ako nito. First time ko talaga to sa buong buhay ko. 50 years old na ako pero kanina na ako nakaranas ng ganito. Ang hirap na nagkaroon ng karamdaman na ganito. Sabi nila, pina-x-ray na. Sabi nila baka vertigo. Kasi bigla ako nahihilo kanina. Galing ko sa third dose, galing kami kanina sa third dose ni Mirai. Bigla na lang akong nahilo pagdating ng bahay na. Hindi naman, pagkatapos na kumain, gusto ko ng pahinga, nakahiga ako. Bigla na lang akong umikot ng paningin ko, buong paligid sa bubong, tapos nakaupo ako, katanggal ng konti, tapos suka ako ng suka, tapos nang lamig yung pawis ko. Kaya tayo natin yung resulta nito, kung anong resulta sa x-ray ko. Ang hirap nitong naramdaman ko kasi pag uyoko yung ulo ko, iikot yung paningin ko. Pag ilipat ko naman dito ganyan, pag ano ko naman ganyan, iikot yung paningin ko. Hindi ko alam kung saan pa ipaling. Tapos yung ano na pala ito, yung hindi ko alam kung ano tawag yan. Ang bagal ng tulog. So ubusin pa yan bago makuha yung resulta ng x-ray ko o anong resulta ng doktor. Antayin namin yung resulta ng doktor kung anong findings niya. Tapos sila Mirai, ako lang dito mag-isa eh. Kasi sila Mirai sa labas at saka si Kaylee. Hindi na alam kung saan ako nakapwesto kasi sila. Bawal kasi dito pumasok yung pag may kasama ka. Ako lang dito talaga. Ayun. Pumunta na dito yung doktor. Sinabi sa akin na mayroon daw kong kunting problema sa cervical ko. Kaya yun nagkaroon ako ng paghihilo, pagsusuka. Yun pala yung palatandaan na mayroon tayong ganun na nahihilo ka o suka na suka. Tapos nangihina ako sa pagsusuka dahil wala na akong isusuka. Ang pait ng laman ng tiyan ko na parang ilabas ko para wala na akong ilalabas. Kaya sabi niya, dito kasi wala kaming ano niya na ano lang nito is parang yung pangpakalma lang. Kaya nga may dextrose akong maliit. Tapos injection ako kanina, tapos in-x-ray yung ginawa sa akin ngayon. So sabi niya, kailangan mo na lang ng yung result dito ng ng x-ray, dalhin mo yan sa pinaka-doktor mo doon sa bayan. Tapos hindi na daw kailangan yung schedule ko dapat sa Lunes para sa x-ray. Na-x-ray ko na, na-x-ray na ako ngayon, hindi na kailangan yun. So baka bukas pupunta ko ng doktor doon sa bayan namin para ipakita ko yung result ng x-ray. Tsaka mag-antay na naman ako kung anong findings niya sa akin, kung anong gagawin nito. So ang hirap pagka meron ganun. Mag-isang linggo na nga ito mahigit eh. Sabi sa akin ng doktor, matagal ka bago ka nagpa-check up ng ganyan. Kasi sinabi ko nga may isang linggo na mahigit. Ayun, ano dito ay ang hirap pagka nagkaroon ng biglang pagkaramdam sa katawan mo, bigla kang dapuan ng ganun na hindi mo alam. Ang hirap eh. Dami mong maisip eh. Ngayon nga kami kaninang umaga nagpa third dose na akala ko epekto lang ng pagsusuka ko sa panghihina, pero hindi eh, kasi sinabi naman din sa nag-injection nagbakuna kanina na yung resulta rin ng bakuna nung nakaraan at saka ngayon parehas lang naman ang dosage ng gamot. Kaya sabi ko baka mas malakas, sabi niya hindi daw. Kaya yun ang pinagbintangan ko yung bakuna, pero hindi.
nagsabay itong pagresulta ng bakuna ko at saka ito yung ano pa, yung cervical pala. Kaya talaga nahilo ako pagka umaga, pag galing nakahiga sa kama, pagbangon ko, bago ko babangon pala, nahihilo na ako. Tapos pag yuyo ko ako, nahihilo na naman. Tapos pag ipaling bigla yung katawan ko, ay yung ulo ko ganyan, bigla na naman ako mahilo. Kung anong ba to? Puro na ako nahihilo nito. Pero kanina talaga mukhang lala talaga yung kasi lahat talaga ng parang yung ano na sobra talagang bilis ng ikot niya. Tapos parang mawala yung paningin ko. Tapos pagod naramdaman ko. Sana matapos to ngayon, itong maliit na dextrose na nilagay. Dextrose ba? Nagamot daw yan eh. Dextrose. Makauwi na rin kami. Tapos may resita. Bibilhin namin muna yun kung bukas pa. May magkalas-utso na rin eh. Sana makaabot pa kami ng bilihan ng gamot kung sana pagdaan namin doon sa may pharmacy kung bukas pa para mapili ko yung gamot na ibigay niya sa akin. So ito yung isa ko sa mga pasyente na mga ganito na mga vertigo sa cervical, vertigo o ano bang tamang pagkasabi niya, vertigo o sa cervical. Isa ako sa pasyente nun, kasama ako. Katapos lang yung isa na nakita nyo, kinuhaan siya ng dugo para sa analyze niya. Ako na naman mag-isa dito, pumasok lang yun dito para magpakuha ng dugo. Ayun, antay ko pa rin ng kaya maubos yan. Yung dextrose na maliit na yan, kung maubos yan, palagay ko rin na kami abot ng pharmacy para makabili ng gamot. Nahihilo pa rin ako ng konti eh. Buti na lang na si Kili, marunong na mag-drive ng mga emergency. Pag nandyan siya na nagmamaniho. Eh, paano kung ako rin ang magmamaniho papunta dito, bigla ako mahihilo. Kanina nga, nasa kotse, bigla ako nasuka. Kaya ang hirap pagka magmamaniho ka pa, tapos bigla magkaroon ka ng ganun, para ka talaga. Santayin lang natin itong maubos yung dextrose na yan. Tapos sumakay pa ako kanina sa wheelchair. Sabi ko, pwede ba ako maglakad? Kasi first time ko rin sumakay ng gano'n na wheelchair. Sabi sa akin, mas maganda maglakad. Sakay kayo kasi maglakad, baka bigla kayo matumba. Kaya sumakay na lang ako. Okay lang, maingay. Hindi ko alam kung paano ko nakuha itong sakit na itong sa vertical, kung saan inheritance ba namin to. Hindi ko alam kung ano ko rin to. Nakuha ko to sa mga kanunuan namin. Hindi ko alam paano to nakuha. Ngayon lang naman to nagkaedad ako ng ganitong edad na naramdaman ko ng ganito na nahihilo ako bigla. Yung una ko naramdaman ito noon pa, yung masakit yung leg ko. Hindi ko pinapansin yun. Tapos sasakit ng balikat ko. Tapos yun na yung itong huli, nahihilo na ako. Kaya dati siguro meron na to na minsan nagkaroon ako ng panghihilo pero hindi ko na pinapansin. Pero sandali lang na kasi ngayon lumala. Maka talaga siya kasi pag sumuka ko ng lamig ng katawan ko tapos namamanhid para walang lakas itong mga daliri ko. Pag nagkaroon ako ng gano'n na, sabi ko lala talaga to. Kaya ito sana iwasan ko. Siguro sa trabaho na rin talaga to, siguro na naiipo na yung mga dati kong ginagawa dito na siyempre mabigat yung mga minubuhat. Ganun siguro yun. Kaya tayong magkaedad na, iwas-iwasan natin yung mga magbubuhat na mabibigat. Kasi baka yun pa yung dahilan din na magkaroon tayo ng yung kayo na hindi kayo nakaranas ng ganito na medyo bata pa. Doon tayo sisingilin talaga pag nagkaedad na. Ang hirap na magkaedad na, tapos lang doon nalabas yung mga sakit natin. Hindi natin maiwasan talaga na magkaroon tayo ng mga sakit-sakit kasi sabi ko nga, patanda tayo. Hindi naman tayo pabata. Kaya ito yung naramdaman ko ngayon, itong vertigo. So may antay natin yung papel kung maibigay na. Sana wala talaga. Hindi kami abot na ng pharmacy.
Alam niyo, nakaramdam ako ng antok, pagod, gusto ko matulog. Siguro iidlip ko to dito habang kala ko kunti na lang yan. Ang dami pa pala. So kung ipikit mo na yung mata ko para ma-relax to yung katawan ko, para makarecover ko na medyo malakas-lakas ng katawan ko mamaya. Pauwi pa kami. Ang layo-layo pa yung uwian namin. Iidlip ko muna to. Pumasok yung doktor, chinek niya ulit yung itong dextrose na yan. Sabi niya bakit daw ang pagal, kasi kanina pa ako dito. Yun pala, bawal pala tupi yung ating braso, yung siko natin pag naka-dextrose kasi na-stuck yung gamot. Sabi niya mag-ingat ka kasi hindi pala pwedeng gawin. Hindi ko alam eh. Hindi ko po alam. Sabi niya, sige. Kailangan ubusin talaga yan pala. Yun, mabilis na. Kanina kasi ang bagal eh. Kung kaya ano oras matapos to, yun pala sa ano ko, tinupi ko yung ano ko, yung siko ko. Sinainip nga rin ako namin ang composition nitong ginagawa, kaya ganun pala yun na babagal yung tulo ng dextrose na yun. Ayan, ipakita ko sa inyo yung tulo niya, bilis na. Dapat nakaganyan, naka-straight yan. Hindi yung nakatupi na ganun. Ayan yung dapat position pala niya. Naka-swero yung ating braso. Nakatuwid lagi, hindi yung naka-yupi. Ayun na, tapos na, ubos na. Ayun na. Pwede na ako makauwi. Pwede na ako makauwi dito. Ubos na eh, tapos na. Yes, thank you Lord. Uwi na kami. Kabili na kami ng gamot. Ito yung gamot na binili ni Mireille doon sa pharmacy. Akala ko din na kami makaabot sa pharmacy kasi ano na mag alas 9 na. Yun na yung findings na ng doktor kanina no, sa emergency na vertigo daw. Dami kong narinig itong vertigo dati. Hindi ko naman alam kung anong naramdaman nila pag inatake ng vertigo. Yun pala, nahihilo, suka. Sorry sa pronounce nga, suka ha. Salita ng suka. Talagang ganun talaga ang ano, maramdaman mo. Tapos ikot talaga yung ulo. Ikot talaga yung pag sa katitingin, umiikot ang paligid. Kaya yun pala yung ano nun, yung sabi nga vertigo. Kaya yung schedule na ano sa pinaka-doktor ko ng dun sa bayan, kukuha na naman ng schedule bukas kasi wala nang ano ngayon, hindi na pwede kasi gabi na. May gabi na, mag alas 9 pero may araw pa. Ganito yung amin ngayong lugar pagka ganitong summer, maliwanag pa hanggang alas 10 ng gabi. May araw pa. Eh kung yun nga sabi ko kanina, pagka ganitong naramdaman ko dati na wala magdadrive kasi na, parang kung kaya naman mag-drive na ako lang, kakayanin ko. Ngayon nga si Kili may may driver's license na kasya na. Hindi ko talaga kaya kasi siguro kayanin. Ewan ko lang ba ilang bisis hinto. Kasi sumusuka na nga sa sa kotse. Si Kili kasi may driver's license na. At least pag may mga emergency na ganito na ako may emergency, siya magdadrive. Ayan siya, kaya nagmamanip. Salamin ka ba kayo na ano? Ano ng araw? Ha? Bakit di mo ibaba yung ano mo? Yung di abot sa ano niya? Parasol. Dahan lang. Kita-kita tayo pagdating sa bahay kasi yun na naman, antay na naman yung dalawa naming alaga, tatlo pala. Si Lirio, kailangan pa yun, pakainin pa yung mga yon. So kita-kita tayo sa bahay. Tapusin natin yung kwentuhan mamaya tungkol sa itong vertigo na to, o yung pasyente na vertigo, sabi ko kanina sa ospital. Kita-kita tayo sa bahay pagdating namin. Ayan, kumusta? Yung kahapon din ako nag-vlog tungkol sa nangyari kahapon sa yung inatake ko ng vertigo, na sobrang atake talaga kasi ikot-ikot yung paningin ko kahapon.
Hindi na ako nag-vlog pagdating namin dito kagabi dahil gabi na nga. Hindi na ako nagpahinga na lang talaga ako kasi yun daw ang dapat gawin, magpahinga. So pagdating namin dito kahapon, dapat mag-vlog pa ako para i-update ko yung naramdaman ko kahapon. So yun na, niresitahan ako ng doktor doon sa 3 resita kahapon ng doktor. So yung ininom ko kagabi pagdating namin, tapos ngayong umaga medyo okay na ako konti, pero groggy pa rin yung katawan ko ngayon. Kasi nga sa nangyari kahapon na sobra-sobra talaga naranasan ko sa vertigo. Ngayon na tapos yung pag-x-ray, naglaman nga vertigo daw yun ang dahilan kung bakit ako nahihilo. So bakit kamo ako nagkaroon ng vertigo? Di ko rin alam kung bakit ako nagkaroon ng ganun. Siguro naano ko rin sa iba na yung mga komentaryo sa iba na natural daw yun sa nagkaedad tapos sa trabaho na mabigat, lalo kung nagbubuhat ka na mabigat. So iwasan daw yun ng lalo nagkaedad natin. May nag-ring na cellphone, nawala ako tungkol dun sa yung nagkaedad na nga. Yun. So yun yung dahilan na isa sa mga sanhi na magkaroon ka ng vertigo dun sa kulang ka sa tulog, stress. Yun daw yung unang-unang magkaroon ka ng problema sa vertigo. Puro vertigo kasi ngayong naramdaman ko kahapon. So ayun, minom ako ng every 8 hours na 3 gamot. May isa pa dyan na sobrang ito yun. Ito yun na 1,000 milligram na gamot. Ito yung sabi ko, di ba kaya masira yung kidney ko nito. Baka kidney ko na naman atakihin. So yun lang kahapon nung inatake ako ng kahapon din. Sabi ko wala na, sabi ko bahala na kung ano mangyari sa akin ito kasi talagang wala na talagang umikot na talaga sa buong bahay, yung paligid umikot na, tapos ilang oras yun kaya pumunta na kami ng doktor. Si Miray na magpa-doktor na kasi nga parang hindi na ako parang hindi kumalma yung pakiramdam ko dahil suka ako ng suka, tapos ang lamig ng katawan ko pagka inatake ko ng ganun, tapos nung nasa kotse nga parang namamanhid na yung dito ko, parang na-dehydrate na din, kulang sa tubig, kaya nagkaroon din ako ng kunting kaba. Sabi ko pag hanggang dito na lang ang ating buhay, di wala tayong magawa dahil siyempre patanda na tayo, tapos di naman natin alam talagang buhay natin. So yun, nasawa ng Diyos ito, nakaharap pa rin ako sa inyo. So yung nangyari kahapon, in-update ko lang ngayon. Di na ako nag-vlog kagabi, ulitin ko kasi pinahinga ko na hanggang kanina umaga. Hanggang ngayon di ako pumasok sa trabaho dahil kailangan ko ipahinga muna yung katawan ko. Ewan ko lang bukas kung pwede ko na itong itrabaho mamaya. So siguro baka bukas itrabaho ko na to kasi naboring din ako dito sa bahay, loob ng bahay na wala akong masyadong ginagawa. Kaya naisipan ko magtrabaho na ako bukas. So dahan-dahan lang, di naman pwede na kung may naramdaman tayo na na lang, ihiga lang ng ihiga, tapos sa bagay bukas hindi naman masyado rin sigurong maraming tao na pupunta dito dahil mga bata ang marami. So tingnan ko lang kung anong result na nito. Bago matapos ang video nito, shout out ko muna dyan sa sa may New Baliwagan o Old Baliwagan, Ecosur, sa may Negros Occidental, sa may San Enrique, Negros Occidental, sa aking mga kamag-anak dyan, sa aking asawa, sa pamangkin ko dyan, mga pamangkin dyan. Ingat po tayong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At saka siguro hanggang dito na lang ako sa aking pagbablog. So update tayo next time. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. God bless sa ating lahat. Ingat.